Salamat sa Diyos sapagkat sa Pilipinas, meron tayong religious background. So yung ating background na angkla sa salita ng Diyos, kunyari background nating isang religious background, ang Bible ang pinipreach. So tamang background yun, ipagpapatuloy lang po natin. Pero ang isang background na hindi angkla sa salita ng Diyos is that walang standard yung ating pamumuhay at ang ating paglilingkod kay Lord. So akala natin pag pumunta tayo sa church, okay lang kung kailan natin gusto. Okay lang na ilang minuto tayo, kung gusto natin magstay at hindi natin magstay, okay lang. Pag nagkakaroon ng offering, okay lang ng piso ang ating ihulog o wala tayong ihulog o kaya 25 cents kasi ang ating pagkaintindi kasi nanggagaling naman sa aking puso. Pero sa mga bagay na yon, may standard si Lord. Sabi natin, standard. So, ibig sabihin ng paglilingkod kay Lord, nakalagay sa Bible, hindi yung kailan lang natin gusto. May standard si Lord kung paano maglingkod kay Lord. Amen? So, that means that requires adjustment. Kahapon po, nag-lead po yung ating worship team sa CSBCM Youth Camp. And of course, they did well and inspired mga kabataan doon. And palakpan po natin sila, no? So, hindi lang po yung ating worship team, kundi pati yung ating mga leaders. Tayo kasi nag-provide ng sound system ng buong camp. Kaya nandun si David, si Yander, mukhang nandun na yata sila for 3 days, no? Kayo bang tatlo, David? 3 days, ikaw, si Yander, si John Rin, at saka si Geoffrey, no? Yung ating mga magigiting na top 4. Amen? Palakpan po natin sila, yes. Okay, so yun po, nakakalungkot nga lamang kasi it's a very successful camp for the first time after many years. At yung churches na dumalo sa camp na yun ay nasa 19, no? In fact, kasama po tayo doon that 19 different churches and 200 plus, no? Dapat po nililimit na lang sana nila yun sa 150. But sa maraming churches po na nagpupumilit talaga magpadala ng kanilang campers, kaya napilatan yung mga organizers na mag-accede doon sa request nila and umabot po ng 200 plus, no? Of course, isang malungkot na pangyayari doon ay yung isang pastor po doon, Pastor Bonnie Tagtag, yung iba sa inyo, nakakilala niyo po siya ay namatay po siya along the way, no? Siya po ang unang nag-preach doon sa lecture, but nahiga po yata doon sa, hindi sa foam, kundi sa kahoy na sahig, gininaw, sinugod sa hospital. Pagdating po sa BGH, Benguet General Hospital, in-injectionan, umayos po siya, pinauwi siya. So bumalik po siya sa camp, kasi nga may mga delegates sila, and the next day po ay nahihirapan na siyang huminga. So tinakbo po siya uli sa Pines Doctor Hospital, and masyado na pong mababa yung kanyang sugar, nasa 11 lang po yata. So after some time, na-comatose na po siya. And then, few hours later, siya po yung namatay. No? So, nakakalungkot. But, sabi ko nga po, kasi ako yung nagbigay ng last message sa campers yesterday. Sabi ko nga po, although nalulungkot po tayo at dapat po tayong malungkot, pero hindi naman tayo nalulungkot na walang pag-asa. Are you with me po, mga kapatid? Amen? Amen? In fact, para sa akin, habang minumuni ko po yung buhay ni Pastor Bonnie, tama ba si Ma'am Karen na nagpastor si Pastor Bonnie dito? Hindi. 1993 to 1995. Wow. By the way, yung ibang mga sasama, kasi papunta na po kami ng Butuan mamayang gabi. I'll be going to Butuan for the next leaders na training doon. So, 10 ba tayo, Jane? 10 yata, no? 10 po tayong lahat. So, and from another church sa Agape, mga 4 o 5. 5, no? 5, yes. So, sasamahan din po natin sila doon. Anyway, before siguro kaming mag-depart for Butuan ng alas 9 mamayang gabi, ay pupunta siguro, sisingit ko po doon ng mga 6 siguro. So, kung may gusto sa inyong sumama, especially na kakilala kay Pastor Bonnie, pwede kayong sumama ng 6 or mga ganon, 6:30 or alas 6. Hindi ba? Pero lang. Okay, so we'll minister. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Palimutan ko tuloy. Mark, ano mo nga ako, remind mo nga ako. Ano yung sinasabi ko kanina, bro? Kung talagang nakikinig ka at maayos kang leader, maalala mo lahat. Biro lang po.
Ano yung sinasabi ko? Ano yan? Hindi ko narinig, ha? Ayun, yung nag-serve sa atin for 2 years, no? Ayun, yun. Thank you, Daryl. Habang nagre-reflect po ako sa kanyang buhay, of course, lahat naman tayo darating doon. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka rin. Wag nating isipin na porque healthy tayo, parang malayo tayo. Hindi po ganyan. No? Lagi po ang expectation, we live as if it's our last. Tama po ba mga kapatid? Kaya kung anong dapat natin gawin, huwag natin ipabukas. Gawin na po natin kaagad. Amen? Okay, as I reflect yung buhay ni Pastor Bonnie, sabi ko maganda yata ang ganong kamatayan. Yung mamamatay ka sa kalagitnaan na naglilingkod ka kay Lord. Amen? Di ba pangit yung namatay ka dahil ang haba mong matulog. Pangit no? Are you with me? Tama, mga kapatid? Parang pangit yata ang namatay, nagte-text ka sa crush mo na pang-7. Grabe naman, no? Parang pangit na kamatayan. Tama po ba? Magandang kamatayan yung nagsiserve ka kay Lord. Amen? Amen. So, yun po. He's a blessing sa atin. Nag-serve pa pala sa ating church 1993 to 95. We'll be missing him and of course. Okay? Palakpan po muna natin si Lord. Yes. Pwede bang batiin natin ang ating katabi? Pwedeng tumayo muna tayong lahat, no? As usual. Gusto ko pa sanang parang magpa-games ba kung sinong makakilala ng maraming tao. Kaso lang nagagalit sa akin si Haya. Dapat daw pati siya sa hapon may opportunity siyang makapanalo ng Okay, pwede bang kamayan natin ang 5 katao, no? Kumustahin naman po natin, especially yung hindi natin masyadong nakikita. Pwede bang i-extend tayo sa ating katabi, sa upuan po natin, no? Kumustahin naman po natin. Sabi natin, bro, kumusta ka naman? Are you with me? Okay. Nakalima po ba kayo or naka-50? Or 4 lang? Ha? Okay, so sabihin niyo po sa katabi, no, I'm so happy to see you today. And bago ba ako mag-preach, to extend more announcements, ang atin pong evening prayer, meron tayong araw-araw na pananalangin. From morning, nilipat po natin ng afternoon. Ng evening actually. So, 8:30 to 9:30. So, last week, I thought of cutting short yung ating prayer. So, ang ating prayer from now on will be from Monday to Friday na lang. Bakit po binawasan na 5 araw na lang? Kasi nga po, napansin ko yung iba po sa mga leaders natin, nagtatrabaho pa sila, lalo sa home office nagtatrabaho, araw-araw, gabi nagtatrabaho. Pagkatapos minsan humahabol pa rin sila ng ministry kahit weekend. Ibig sabihin, Saturday and Sunday nagbe-minister pa rin. Kaya sabi ko, tapos magmamadaling umuwi para maabutan po yung evening prayer natin pag Saturday. Kaya sabi ko, pag Saturday and Sunday, wala na muna tayong evening prayer to give way, to give room para sa mga G12 meetings natin, sa mga mahabaang cell group, mga banding, ganyan. Para sa ganun, hindi na natin hahabulin yung ating evening prayer. Okay po ba yan mga kapatid? Amen. Pero puntahan pa rin natin yung ating prayer. Amen? Evening prayer natin. Amen? At pakiremind yung katabi mo at mag-open cam ka na rin. Amen? Okay, open cam tayo ha para sa ganun. Protection natin yon para sa ganun. Minsan, pag hindi tayo naka-open cam, dami nating ginagawa. Tama? Kaya maganda din po yun. No? Another thing is sa ating pong home office, gusto pong malaman ninyo na unti-unti po, nagkaka-client na po unti-unti ang ating mga workers doon, mga leaders po natin. Palakpan po natin si Lord. And salamat po sa inyong pananalangin. No? I'd like to thank you sa inyong pong pananalangin sa kanila. Kasi kitang-kita naman po talaga ang kamay ng Lord sa atin pong office, home office. No? Amen?
And by the way, hindi lang karamihan sa kanila umaten po ng evening prayer, hindi lang po sila umaten ng evening prayer, kundi may separate pa pong prayer sa home office. Ibig sabihin, alas 12 ng madaling araw hanggang alauna, yun po yung time ng parang tawag namin ay company's prayer, prayer time. So yung buong home office, nagpe-pray, pinagpe-pray nilang bawat isa, pinagpe-pray yung clients, ganyan. Saan ka makakita sa kanyang kumpanya na nagpe-pray araw-araw? Tama po ba mga kapatid? At saan ka makakita ng kumpanya ng mga workers ay nagtatrabaho, hindi lang para sa kanila, kundi para to finance the purpose of God. Kaya wala pong duda sa aking isipan na ito yung best na plan ni Lord para sa kanyang pag-support sa end time harvest. Amen? Kaya itong year, itong limang training po doon sa Butuan, magdadala po ako mga leaders doon and para matulungan sila maintindihan ang home office at makapag-participate sa atin pong home office. Now, may konting changes po, no? Dati-rate, butuan mo ng training and then sinasalpak po natin sa ating home office. So, napansin ko po kasi marami po akong kaibigan na mas nauna po silang home office nila. So, minimentor din nila at kino-coach. So, sabi nila, ang tama palang procedure is mag-intern muna sa ating home office, no? Kaya kung mapansin niyo po, yung ating parsonage doon, hindi lang yung sa taas na 2 rooms ang ginagamit ng ating home office, kundi ngayon pati yung sa baba, binakante na po natin. Dati po nandoon ang worship team nagpa-practice, pero nga po dahil nga lumalawak siya unti-unti, tinanggal mo natin yun, binakante yun, para sa ganun extension na po yun ng ating home office. No? So pipinturahan po yun para sa ganun mas marami pong workers ang ma-accommodate, ma-train, makapag-intern doon. So kung kayo po mga kapatid ay nagpipray about that, especially sa inyong nakaschedule na pumunta ng Butuan sa June, then I encourage you na mag-intern na po kayo kaagad para sa ganon may basic knowledge na kayo about virtual operation habang hindi pa kayo pumunta ng Butuan. So pagdating sa Butuan, advanced na lang po ang training na kukuhanin niyo po doon plus yung DNA of the vision. Amen? At based po sa maraming experience sa mga nauna po sa atin, sa ganun pong way, mas mabilis po ang pagkaka-client kasi nga advanced na po ang matutunan. Unlike po sa mga nauna sa atin, first batch, dahil nga po wala silang idea ng ganito pong operation ng home office, pumunta sila sa Butuan and then nag-start, ang lakas ng loob, yung tibay ng loob, talagang ganon, nag-a-adjust yung body clock kasi gabi po yung trabaho. But then, unti-unti naman nagtatagumpay. Pero unlike po sa ganito, mas magandang system po ito, in place po natin para sa ganon magiging smoother yung ating pong operation. Amen po ba mga kapatid? Amen? Are you happy na meron tayong company na magpo-provide ng work para sa atin pong mga leaders? Amen. Palakpan po natin si Lord. Yes. Noong unang panahon, nung ako ay medyo bata pa na pastor, bata pa ng konti. Amen? Amen? Ngayon, pastor, bakit po? Ay, kasi bata na po ako ng lubusan. Amen? Hindi, nung bata-bata pa po akong pastor, tuwing Easter Sunday, Easter Sunrise Celebration, nagpe-preach lagi ako according sa, kunyari, nagpe-preach ako about sa resurrection ng Lord. Nowadays, hindi na ako masyadong nagpe-preach kung ano yung given Sundays, no? As the Lord leads me, yun po ang aking sinishare. So today is no exception, no? So, para sa akin, mahalaga po ba nung si Jesus Christ ay namatay at nabuhay, pumunta siya sa langit, nagbigay po siya ng hagubilin, no? Tagubilin sa kanyang mga disciples. Sabi niya sa Matthew 28:19-20, sabi niya, "Go therefore and make disciples." Ano daw po? "Go therefore and make disciples of all nations." So ibig sabihin po, bago siya umalis, yun ang pang tagubilin ni Jesus sa mga disciples. Ibig sabihin, ang Great Commission, napakahalaga. Sabi natin, napakahalaga. Kasi aalis siya, ang iniwan niya sa atin mga disciples at kasama tayo doon ay yung Great Commission. Ibig sabihin po, humayo ka at mag-disciple ka sa iba-ibang lugar, no? Family mo included. And then, itong mga taong ito, tutulong din sa iyo na mag-change ng community, ng city, ng country, and the world. Tama? Tama po mga kapatid? At in fact, sa Matthew, sabi niya doon, habang ginagawa niyo ang Great Commission, sabi niya, "Please remember that I will be with you always to the very end of the age." Marami pong Christians and believers, kinukuha lang po nila ang promise ni God out of context. Sabi natin, out of context. Importante po sa importanteng rule ng biblical interpretation, importanteng rule sa pag-interpret ng Bible is that ang Bible, kinukuha mo yung promise based doon sa context. Sabi natin context.
Ano po ba ang context ng pinangako ng Lord na hindi kita iiwanan magpakailanman? And lo, I am with you always to the very end of days. Ang context nun, habang tayo ay gumagawa ng Great Commission. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? So kung ikaw believer, disobedient ka kay Lord, hindi mo pwedeng i-claim yung promise na yon. Kasi ang context ng promise, habang ginagawa mo po yung pinag-utos sa'yo ng Lord, sasamahan ka niya until the end of the world. Amen po ba mga kapatid? Amen. Okay. So kung hindi ka gumagawa ng Great Commission, hindi ka sasamahan ni Lord. Kasi nga, ang promise na yon nakapaloob doon sa inutos niya na gumawa tayo ng Great Commission. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? Amen? Okay. So ibig sabihin po, mahalaga kay Lord ang Great Commission, ang kaligtasan at ang discipleship ng maraming tao, ng lahat ng tao sa mundong ito. At yun po ang mahalaga sa Kanya kaya tinagubilin niya. So today, I'll be sharing a message, a sermon entitled The Importance of Vision. Sabi natin, vision. Pastor, anong kinalaman nito sa Easter celebration? Ang importance of vision. Sa tingin ko, malaki ang kinalaman nito. Kasi para sa akin, kung mahalaga kay Jesus ang Great Commission, para sa akin, ang ating buhay dapat, ang ating tanang buhay, ay ilalaan natin sa pagtupad ng Great Commission ng ating Panginoon. Ang tawag po doon, vision ng ating Panginoon. Amen? Amen? Okay, so the importance of vision. No? One time, sa EGR po natin, sa 3 days encounter po natin, isa po doon sa lecture natin sa panghuling araw, pangatlong araw, ay yung the importance of vision. No? Of course, iba po yung aking i-share ngayon. Pero the importance of vision. Kasi mahalaga po na hindi lang po natin ma-encounter si Lord, ma-prepare ang ating heart to serve the Lord, but mahalaga din po na maintindihan natin yung vision na pinapagawa ng Lord so that we can join Him in fulfilling His vision. Amen? Amen po? Bago po ako magpatuloy, pwede mga nalangin muna tayo. Panginoon, salamat po Lord, na kayo po ay may vision for this world. And Lord, you have sent your disciples, including us, O God, by extension, to go and make disciples of all nations of the world. Dalangin po namin, Lord, na patuloy po namin iaangkla ang aming buhay para sa inyong iniutos na ito, Panginoon, sa amin. We honor you, Lord. Speak to your people. We pray, God, that we will not only understand your vision, but we will, Father, embrace your vision as our own. And then from then on, Lord God, we will live our life every day as if, Panginoon, fulfilling the vision that you have entrusted to us, as if it's our last. Dalangin po namin, Lord, na kayo po ang pumatnubay sa amin. Speak to our hearts individually and as a church. And help us, O God, to be aggressively fulfilling yung vision nyo para sa mundong ito, Panginoon. We honor you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. High-five natin ang ating katabi. Sabi natin sa kanya, God bless you. One time si Helen Keller, born deaf and blind. No? Isinilang po siyang hindi makarinig, hindi makakita. And then, kahit po siya isinilang na hindi makarinig at makakita, minaximize niya ang kanyang buhay. Are you with me? In fact, nagsulat pa po ng libro si Helen Keller. Paano niya sinulat? Idinikta niya po yung libro. There was a time na siya po ay nag-speak sa radio to encourage people na nakakakita. Siya'y hindi nakakakita, pero nag-speak siya ng encouragement sa mga taong hindi nakakakita. Hindi po siya nakakarinig, and yet she was encouraging people na nakakarinig. Are you with me? So sumikat po siya ng gusto. Are you with me? Amen? And nagiging popular at tama lang na siya'y sumikat kasi ang buhay niya ay nag-impact sa maraming tao. And so one day, isang journalist, tinanong po si Helen Keller. Sabi niya, ano po ang mas mahirap kaysa sa isilang na hindi nakakakita? Sabi isang ganon, sabi, what was worse than being born blind? Yun po yung tanong sa English. Ano ang mas mahirap nang isilang ka nang hindi nakakita? Ano pang mas mahirap sa kaysa sa iyong kaligayan? Sabi ni Helen Keller, and I quote, sabi niya, to have sight and no vision. Ano pong sabi niya? To have sight and no vision. Tinanong siya kung ano ang worse kaysa sa hindi nakakita. Sabi niya, yung nakakakita ka nga, pero wala kang pangitain. Are you with me? Okay. Ang sight po natin ay yung ating mata. Ibig sabihin, nung nakikita ko yung si JC, parang gwapo. Amen, bro? Saan mo naman, bro? Para ganahan pa ako. Sa nakikita ko si Sinron, mukhang tumitino. Amen, mga kapatid. Amen. Kasi nakikita ko sa aking mga mata. Ang tawag po doon ay
Sight. Ano pong tawag doon? Okay. Pero kung nakikita ko si Enron na hindi matino, pero nakikita ko siya balang araw na magiging matinding leader, ang tawag po doon, vision. Hindi mo siya nakikita na ganito ngayon, no? Iba yung nakikita ng iyong naked eyes. And yet, malaki ang nakikita mo para sa kanyang future. Sabi natin, future. Okay? So yun po yung vision, yung pagkakaiba ng sight and vision. So yung sight ay yung trabaho po ng ating naked eyes. Yung nakikita natin, di ba? Yung nakita, normal nating nakakita. Pero limitado po yun. Ang vision ay yung hindi nakikita ng naked eyes, beyond the naked eyes. Gets? So si Helen Keller, hindi siya nakakita, pero nakikita siya na mag-inspire ng mga tao. Are you with me? Are you with me? So hindi niya sinira ang kanyang buhay, hindi niya, ay, wala naman akong halaga kasi wala naman, hindi na ako nakakita, walang halaga ang buhay ko kasi hindi ako nakakadinig. So mamatay na ako dapat para pumunta na ako ng langit. Hindi niya nakita ang kanyang sarili gano'n. Tiningnan niya ang kanyang sarili beyond sa kanyang limitations. Ang tawag doon is vision. Sabi natin, vision. So, importance sa vision. Bakit nga ba mahalaga ang vision? Pwede bang isingit natin ito po? Proverbs 29:18. 29 ba o 28? Okay, 29 siguro. 29:18. Okay? When there is no revelation, sabi niyang NIV. Sa King James po kasi, ang word na ginamit is vision. Where there is no vision, the people perish. Yun po ang pagkalagay sa King James. Pero sa NIV, where there is no revelation, the people cast off restraint. Ang ibig sabihin po nito, kung walang nakikitang magandang tanawin, kung walang nakikitang magandang vision yung tao, hindi niya didisiplinahin ang kanyang buhay. Are you with me? Are you with me? Ang goal ko araw-araw nowadays sa aking buhay is to maximize not only my day, but the hours of the day. Amen? Dati-dati po kasi, nung bata-bata pa po ako, pag may hindi ako nagawa, nakalimutan akong gagawin, tatrabahuhin ko siya ng gabi or madaling araw. So, matagal akong matulog o kaya naman maaga akong gigising to the point na kahit 2 hours, 3 hours, 4 hours yung aking tulog, basta matapos ko lang yung trabaho ko. Hindi ko na siya magagawa nowadays. Kasi kailangan ko rin ng mahabang tulog. Are you with me? So, sabi ko, Lord, paano ko ba ma-maximize yung aking buhay? So, binigyan ako ng Lord ng idea that to maximize my life is to schedule my hours and my day. Amen po, mga kapatid. Amen. So bawat araw, bawat oras sa aking araw, mahalaga. Kasi marami akong ginagawa. Kamukha po ninyo, natitempt din akong manood ng Golden State Warriors. Amen po mga kapatid. Yes, nasa playoff na ang aking Golden State Warriors. Amen. Hindi kayo nakaka-identify sa akin mga kababaihan. Yun po ay, ang nakakaunawa lang noon ay may mamalalim na anointing. Amen po mga kapatid. Sa laro. Amen. Sa laro. Sa laro. Kami kasing malalaki mahilig sa sports, no? Amen? Kaya balang araw, pag nakapag-asawa kayo mga babae, okay lang po bang mag-advise? Or wala kayong planong mag-asawa? Okay lang? Okay, kung kayong nadalaga, balang araw, pag kayo may mapangasawa, karamihan po ng malalaki mahilig sa sports. Ano pong kinahiligan? Sports. So kung siya mahilig sa basketball, kahit hindi mo alam ang basketball, at least, alamin mo yung basic ng basketball at manood ka naman sa laro. Amen po mga kapatid? Amen? Kahit siya'y nababangko, ibig sabihin hindi siya nakakabalo. Kahit siya yung water boy. Are you with me? Are you with me? Kahit siya'y nababangko, nandun ka pa rin. Mag-cheer ka sa kanyang team at lalo sa kanya. Amen po mga kapatid? Nag 3 points siya ng 12, isa lang ang pumasok. Parang pag pumalakpak ka, parang nakashoot siya ng napakarami. Are you with me po mga kapatid? Ganyan po mag-cheer. Amen? Ako, mukhang pagdating sa inyo, parang hindi kayo nag-amen niya. Amen? Pastor, hindi pa ako mag-aasawa. Kaya nga natin tinuturuan kasi balang araw pa kayo mag-asawa eh. Para pagdating doon sa panahon na yan, ready na kayo. Tama po ba yun mga kapatid? Amen? Amen? Anong grade nagsisimula ang pag-aaral? Grade 1. Anong grade ka bago magtrabaho? Kadalasan, after ng college. Masyadong mahaba. Pero nag-aaral ka, grade 1 pa lang. Tama po? Ibig sabihin, ang paghahanda, ang pag-aaral, long before gawin mo yung isang bagay. Malinaw? Malinaw po? So, kunyari, si Senro mag-aasawa 21 years from now, tama po ba mga kapatid?
Ibig sabihin ngayon, dapat naghahanda na siya. Amen! Okay, so when there is no revelation, when there is no vision, the people cast off restraint. Ibig sabihin, kung wala siyang nakikitang pangitain, ang tao, sisirahin niya ang kanyang schedule. Hindi siya magsusumipag sa madaling sabi. Kasi walang nakikita sa future. Are you with me? Amen? Amen po, mga kapatid. Noong unang panahon, wala po akong vision. So, nag-aalaga po ako ng kalabaw po namin. Sakay sa kalabaw. At ang pangarap ko, madali lang. No? Ang pangarap ko, makapag-asawa balang araw at makapag-anak ng 11. Amen po. Kasi 10 yung kay tatay. Amen po mga kapatid. So yun, sabi ko, mag-araro lang ako, mag-hard work lang ako. And then pag may asawa, I provide for my family. But then, naintindihan ko, si Lord naghari sa aking buhay, kinontrol niya yung aking buhay, binigyan niya ako ng vision. At ang vision na binigay sa akin, Lord, is to pastor a church and to grow the church. Amen. Amen. All of a sudden, iba na po yung aking lifestyle. So dati, nauubos lang yung aking panahon, araw-araw, pero nung binigyan ako ng Lord ng malinaw na vision, abay, nakaschedule na yung aking dapat gagawin. Amen po, mga kapatid. Sabi ko, mag-aaral ako sa Bible School. Amen po. Magtatayo ng 10 Bible study. Amen. So maraming pastor, 1, 2 Bible study a week. Ako 10. Are you with me? Are you with me po, mga kapatid? Tama po ba, mga kapatid? Sabi ko, pagkatapos ng Bible School, magmamasteral ako, and then magdodoctoral, magsusulat ng mga libro, and then mag-inspire sa maraming tao. Dahil malaki po ang nakita kong vision for my life, pinagsisikapan ko, inihanda ko ang sarili ko ma-fulfill yung vision na binigay ng Lord sa akin. Ang point is, pag meron kang vision, at especially vision from the Lord, hindi mo sasayangin ang iyong buhay. Hindi mo sasayangin ang iyong araw. Hindi mo sasayangin ang iyong oras. Are you with me? So ngayon nakikita po natin, maraming kabataan sinasayang ang oras. Ang problema, hindi dahil sila'y tamad. Ang problema, wala silang vision. Amen? So paano natin matulungan ang maraming kabataan? Introduce them na magkaroon sila ng vision. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Kasi pag mga tao may vision, magsisipag yan ng kusa. Hindi po ako naniniwala may taong tamad. Hindi po ako naniniwala na ganyan. Ang aking paniwala, ang tao, pag na-motivate yan, lahat tayo magsisipag. Ibig sabihin kung bakit may tamad sa atin at mayroon talaga, kasi hindi sila na-motivate kasi wala silang vision. Malinaw po ba, mga kapatid? Meron pa mga tao na gusto sayangin lang ang kanyang buhay. Sa tingin ko, walang ganung nag-iisip. Ang laging isipan ng tao, I will make my life count. Tama po? Tama po? Nakita mo, kahit unbeliever, pag nag-aaral, gustong mag-shine sa pag-aaral. Because gusto lang bawat isang tao, gusto niya ang kanyang life will count. Ibig sabihin, magiging mahalaga ang kanyang buhay. May ma-accomplish sa kanyang buhay. Malinaw po? Malinaw. So makikita natin ang isang tao, isang leader, kunyari, dati on fire kay Lord, hindi nawala ng fire, parang hindi siya kabuhay-buhay. Ang problema noon, hindi dahil siya naging tamad. Ang problema noon, he lost the vision. Malinaw. Amen. So anong gagawin? Recapture the vision. Malinaw po ba? Amen. Lahat po ba tayo nalulose minsan ng vision? Yes, pati ako. Especially last year, I lost yung vision. Medyo nakaligtaan ko. Hindi sinasadya. Nakaligtaan. Hindi masyado nakapag-focus. Naapektuhan, especially yung grieving natin sa pagkawala ng pastora. But then, this year, salamat sa Lord, naibalik ulit tayo sa vision. Tama po ba, mga kapatid? And we will be aggressive again in pursuing yung vision ng Lord. Ano yung number 1 point natin? Ay, wala pa pala. Amen. Introduction pa lang pala yun, mga kapatid. Amen. Bilisan natin, 10 pa naman to. Amen. Amen. Parang ayaw mo pa pag 10. 11 ang gusto. Kaya mapansin mo pa pag marami akong points, mabilis, no? Ang mahirap pag konti lang points ko, matagal. Okay, the importance of vision. Basahin natin number 1. 1, 2, 3, go. It brings us to our life's purpose and direction. Ang vision pala, dinadala ang buhay natin sa purpose na pagkalikha ng Lord sa atin. Malinaw? Malinaw po? Okay. Dinadala tayo ng vision na pinapagagawa ng Lord sa atin sa pinaka-main direction ng ating pong buhay. Now, konting ano po ito. Salamat sa Diyos sapagkat sa Pilipinas, meron tayong religious background. Sabi natin religious background. Most Filipinos are religious in nature because of our religious background. Unlike sa ibang mga bansa, wala silang religious background. Sila po ay atheist, hindi naniniwala sa Lord, kaya mas mahirap ang kanilang struggle kaysa sa atin. Advantage tayo na meron tayong religious background. Kaso lang,
ang ating religious background, although maganda, sabi natin maganda, kailangan ding i-enhance, kailangan ding i-improve. Tama po ba mga kapatid? Karamihan sa atin, ang ating religious background, pupunta lang tayo sa church, nagdadasal, pupunta tayo down anytime na gusto nating pumunta. And then uuwi din tayo anytime na gusto nating pumunta. Ibig sabihin, while maganda na meron tayong religious background, yung iba nating background sa religious ay hindi angkla sa salita ng Diyos. Malinaw po? Malinaw. So yung ating background na angkla sa salita ng Diyos, kunyari background nating isang religious background, ang Bible ang pinipreach. So tamang background yon, ipagpapatuloy lang po natin. Pero ang isang background na hindi angkla sa salita ng Diyos is that walang standard yung ating pamumuhay at ang ating paglilingkod kay Lord. So akala natin pag pumunta tayo sa church, okay lang kung kailan natin gusto. Okay lang na ilang minuto tayo, kung gusto natin magstay at hindi natin magstay, okay lang. Pag nagkakaroon ng offering, okay lang ng piso ang ating ihulog o wala tayong ihulog o kaya 25 cents kasi ang ating pagkaintindi kasi nanggagaling naman sa aking puso. Pero sa mga bagay na yon, may standard si Lord. Sabi natin standard. So, ibig sabihin ng paglilingkod kay Lord, nakalagay sa Bible, hindi yung kailan lang natin gusto. May standard si Lord kung papaano maglingkod kay Lord. Amen? So, that means that requires adjustment. Sabi natin adjustment. Kunyari sa pagbibigay kay Lord, tama naman po na mula sa puso, pero may standard si Lord. Anong standard ni Lord? Give your tithes. Ibig sabihin, my tithes. Give your offerings. Offerings, ibig sabihin, standard po ng Lord yun. So, hindi ka pwedeng, piso lang kasi ang mahalaga mula sa aking puso. While magandang hangarin yan, pero may standard si Lord. Amen? Walang pinagkaiba yun. Pupunta ka ng Easter, kunyari, para mag-aral. Okay? Papasok ka lang doon once a month. Ang teacher mo, si Ma'am Pat. Patricia, amen? Sabi ni Ma'am Pat sa'yo, nag-aral ka pa rito. Hindi ma'am, buti nga, magpasalamat ka pa, nag-aaral ako rito eh. Are you with me? Are you with me? Buti nga, magbabayad ako ng tuition eh. Minsan ka lang pumapasok sa isang buwan, sabi ni Ma'am Pat sa'yo, hindi, wag mo akong persahin, ma'am. Pasalamat ka nga, pumapasok pa ako. Hindi kasi sa pagpasok, merong standard. Sabi natin standards. Tama? Tama po ba mga kapatid? So yung mga bagay na nakaugalian natin, religious background, na hindi angkla, hindi fully according sa standard ni Lord, improve natin yan. Sabi natin improve. Tama? And that's a lifetime of improvement. Yung tama naman, ipagpapatuloy lang natin. Pero sabi ko nga po, marami sa ating religious backgrounds need improvement. Kaya ini-improve natin yan. Kaya lagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi pag may nakita natin ang ating background ay tama, ipagpatuloy lang natin. Tama? Kung ating religious background ay kulang kaysa sa standard ng salita ng Diyos, ina-adjust natin, ginagawa natin yung standard ng salita ng Diyos. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, is that clear? Okay. Matthew 4:18, 19, and 20. Sabi ni Jesus, nakita niya po ang isang mama na naglalakad habang as Jesus walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers. Sabi natin, two brothers. Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net in the lake, for they were fishermen. Sabi natin, fishermen. Verse 19. Sabi ni Jesus, come, follow me. Basahin po natin ito. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Come, follow me, and I will make you fishers of men. So habang naglalakad si Jesus sa Sea of Galilee, may nakita siyang dalawang magkapatid. Itago na lang sa pangalang Sinron and Mark. Are you with me? No. Si Andrew and si Peter. Sabi ni Jesus kay Andrew and Peter, sabi niya, sumunod kayo sa akin, and I will make you fishers of men. Tama po ba na tama ang ginagawa nila na sila nagtatrabaho para sa kanilang pamilya? Amen. Amen. Pero sabi ni Lord, hindi ka lang magtatrabaho sa iyong pamilya. May higher pa akong purpose na pinapagawa sa iyo. Magandang nagtatrabaho ka, nagpo-provide ka sa family mo, pero hindi lang yun ang purpose ng iyong buhay. Meron pa akong ilalagay na mas higher na purpose sa buhay mo. Sabi niya, follow me, and I will make you fishers of men. You were fishers of fish, but now I will make you fishers of men. Malinaw po? Malinaw? Okay, so ang vision, balikan po natin ang point number 1. Ang vision na binibigay sa atin ng Lord brings us to our life's purpose and direction.
So si Peter at saka si Andrew, nagtatrabaho sila, maganda naman po yun. Sabi natin maganda. Okay, so nagtatrabaho sila, nagpo-provide sila sa kanilang mga family, kamag-anak, maganda po yun, tama po yun. Kaso lang hindi lang yun ang purpose ng kanilang buhay dito sa mundo. Amen? Amen? Sabi ni Lord sa kanya, hindi lang yan. Magtatrabaho ko, all right, magpo-provide, pero may iba ka pa kayong dapat gagawin. And that is to fulfill my Great Commission. Mapansin nyo, Great Commission pa rin yung Matthew 4:19. Follow me and I will make you fishers of men. Malinaw po? Malinaw po? Okay. Now, kamukha po ni Peter and Andrew, importanteng i-break din po natin ang ating mindset. Gets? Kasi karamihan po sa atin, nag-aaral tayo ng maigi, nag-a-avoid ng boyfriends. Amen? Pala yatang amen. Amen? Nag-a-avoid ng boyfriends paminsan-minsan. Amen? Lalong wala. Alam niyo bakit nagko-control tayo ng sarili? Bakit? Kasi para makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya. Tama po bang ganun ang hangarin ng maraming kabataan? Tama po, no? Amen? Ganon din naman ang hangarin ni Peter at saka ni Andrew. Tama? Pero sabi ni Lord sa kanya, huwag lang niyong gagawin yan. Gawin niyo pa rin yung aking purpose. At ang purpose ko, for you to become fishers of men. Ibig sabihin po, kamukha ni Peter and Andrew, hindi lang po tayo magtrabaho, hindi natin mag-prepare para sa ating trabaho. I-prepare din natin ang ating sarili to fulfill the Great Commission. Ang tawag po doon, fishers of men. Anong tawag? Of men. Sa madaling sabi, pag nakita po natin na ganito ang vision ni Lord, yung Great Commission, pag nakuha natin ang vision ni Lord na Great Commission, ibig sabihin po, sa verse 1, sa number 1 point natin, it already brought us to our life's purpose and destiny. Because fulfilling the Great Commission is our life's purpose and direction. Malinaw po ba yun? Amen? Okay. Tama po. Okay, number 2. Okay lang kayo? Okay, basahin po natin. 1, 2, 3, go. The importance of vision, it helps fulfill God's plan and purpose here on earth. Bakit nga ba mag-engage tayo sa Great Commission? Kasi yun ang plano ng Lord sa mundong ito. Amen? Amen po? That none should perish. Na walang taong mapunta sa impyerno. Yun po ang gusto ng Lord. Tama po? Kaya pagkatapos nating makilala, ihanda natin ang ating sarili para ipakilala si Lord sa iba. Amen? Amen. Tama? So yun po yung ating life's purpose. Ganito ang nakita ko maraming tao sa Pilipinas. Maganda nga po na meron tayong religious background, pero ganito po ang mindset ng maraming tao sa Pilipinas. Maraming tao, nilalaan po nila ang Sunday nila kay Lord. Kanino nilalaan ang Sunday? Kay Lord, no? So nilalaan nila ang Sunday nila kay Lord. So pupunta sila church, nagsiserve sila kay Lord. Walang problema doon. Ang problema, yung Monday to Saturday. So while pumupunta sila ng Sunday sa church at nagsiserve at umaattend ng mass o kaya ng service, pero yung ang malaking kulang po doon yung Monday hanggang Saturday. Maraming tao, maraming Filipino with their religious background, tinitingnan nila ang Monday to Saturday as their own. Ibig sabihin, basta ang Sunday, ialaan mo kay Lord yan. Yung 1 oras, 2 oras, ialaan mo kay Lord. Pero yung Monday hanggang Saturday, tingin nila, kanila yun. So ang ginagawa nila, nag-aaral ng maigi, o kaya nagtatrabaho ng maigi, overtime ng overtime, para yumaman, para magiging maayos yung kanilang buhay. Tinitingnan nila ng Monday to Saturday, yun ang mga araw na magpupush ng kanilang tagumpay. Are you following? Yun po yung mga araw na mag-work hard sila para yun ang mag-catapult, yun po ang mag-push na sila yung magtagumpay. So marami po sa atin, ganyan ang ating mindset, ganyan po ang aking mindset while I was growing up. Pero nung nabasa ko ang Bible, hindi po ganyan ang mindset ni Lord. Ganyan ang ating mindset, hindi naman po siya masyadong masama, pero hindi po ganun ang mindset ni Lord. Ang mindset ni Lord, Monday, Sunday, hanggang Monday, is kay Lord yan. Amen po mga kapatid. Hindi lang Sunday ang kay Lord.
Araw-araw, kay Lord yan lahat. Amen? Hindi lang isang oras at talang oras ang para kay Lord. Lahat ng ating oras para kay Lord. Amen? Hindi lang ang ating isang taon ng buhay para kay Lord. Hindi po. Lahat ng ating buhay ay para kay Lord. Tama? So sa aking mind na Pilipino, mahirap kong maintindihan ito dati. Na, bakit nagsiserve naman ako kay Lord by Sunday? Di ba? Bakit pinapakialaman pa ng pastor ang aking Monday hanggang Saturday? Kasi nga, kung bakit niya pinapakialaman, hindi naman talaga sa akin ang Monday hanggang Saturday. Kay Lord pa rin yan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang totoo po noon, so ang mindset ko dati, basta ako nagsiserve kay Lord. So nagsiserve ako kay Lord pag Sunday, dapat i-bless ako ni Lord from Monday to Saturday. Kasi nagsiserve ako kay Lord. Hindi ganun ang mindset ni Lord. Hindi kanya i-bless dahil nagsiserve ka pag Sunday. I-bless ka, at yun naman talaga ang purpose niya, dahil namumuhay ka sa kanya araw-araw. Amen? Gets po natin yung pagkakaiba? Amen? Tama? One time, nagtuturo po ako ng ganitong concept. Sabi ng isang believer na from other church, Pastor, kung lahat ng araw-araw para kay Lord, ano naman ang matitira sa aking hanap buhay? Ano naman matitira sa aking pamilya? Di ba sabi ng Lord, mahalin ko ang aking pamilya. Sabi ko, hindi mo nagigets. Ang ibig sabihin ng sinabi ng Matthew 6:33 na unahin mo si Lord, pag inunahin mo si Lord, araw-araw, bibigyan ka niya ng wisdom kung paano mahalin at paglingkuran ang iyong pamilya. Pag inuna mo si Lord araw-araw, bibigyan ka niya ng wisdom kung ano ang ipupursu mong trabaho. At yun po ay home office. Amen po mga kapatid. Amen. Pakisiko nga si Connie, dyan rin. Ikaw yun, sabi. Parang ayaw pang pumunta sa home office siya. Biro lang. Sa malinaw po ba sa atin mga kapatid? Okay. Anong verse natin, bro? Pakilagay. Maganda pong verse ito. No? 46. Sa madaling sabi po, sa traditional Christianity nating mindset, yes, nagsiserve tayo kay Lord pag Sunday, pero hindi siya Lord from Monday to Saturday. Malinaw po ba yan? Ang goal po natin, sundin natin ang salita ng Diyos. Magiging Lord si Lord from Monday to Sunday. Tama? Kasi pag si Lord ang Lord sa Sunday and Monday, magagawa niya ang purpose niya sa ating buhay. At dahil siya ang nagbe-bless sa atin, hindi ba problema ang blessing kay Lord? Are you with me? Tama? Problema ba si Lord? Magkano? Di ba? Yung pera nating binibigay, hindi yun para kay Lord. Para yun dito sa atin. So walang pera, kunyari nag-offering tayo, walang pera pupunta sa langit. Hindi kailangan ni Lord ang pera natin. Alam niyo sa langit masyadong malaking pera. Inaapakan lang ang kayamanan at ginto doon. Are you with me? Are you with me? Ibig sabihin si Lord kaya niya magsalita at magkakaroon ng gold and silver at lahat ng kayamanan. So hindi problema ang riches kay Lord. Amen? In fact, sa mundong ito, napakaraming riches. Sobra-sobra kung tutuusin ang riches ng mundong ito para sa pangangangailangan ng lahat ng mga tao. Ang problem lang, kinakamkam lang kasi ng iba. Lalo yung mga politiko, amen po ba? Amen. Sabi mo sa tabi mo, mamili. Mamili tayo. Pero of course, para sa akin, maganda talagang gagawin natin, mag-disciple, para balang araw yung mga disciples natin. Tama po, mga kapatid? Sila ng tatakbong gobernador. Amen? Tama? At pag ang tao, may takot kay Lord talaga ang nasa upuan, sa palagay ko, doon po talaga uunlad yung ating bayan eh. Kung Kristyanuhan lang, ay nako mga kapatid, magsasalita lang yan ng religious, pero ang totoo nun, kurap pa rin. Nagigets mo? Are you with me? Okay. I make known. Basahin po natin. 1, 2, 3. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do what I please. So sabi ni Lord, mula noon hanggang sa katapusan, sabi niya, I say, yung aking layunin, yun ang masusunod. At gagawin ko kung anong gusto ko. Are you with me? Are you with me? Nowadays, sa atin po mga schools and universities, umuuso po yung mga kabataan, empowerment na kabataan, and that's good.
Pero minsan, ang pangit na resulta ng empowerment ng mga kabataan, to the point na parang entitled sila pagdating kay Lord. Are you with me? Are you with me? Kung talagang may Diyos, dapat kami hindi naghihirap. Para bang si Lord ang may kasalanan, bakit sila naghirap? Hindi kasalanan ni Lord na tayo maghirap. Tama? Malamang mali ang ating decision sa finances. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Lahat ng ating pera, inubos sa sugal. Amen. Amen. Alam mo, by the way, let me speak about sa pagtaya ng loto and sweepstakes. Alam niyo, maraming tao, hard-earned money na nga, pipila pa rin doon sa SM. May bayaran po kasi ng sweepstakes doon at loto eh. Eh doon ako madalas nagpa-parking, kaya nakikita ko po. So pipila pa rin talaga mga kapatid. Hard-earned money, magbabaka sakali na baka manalo ng sweepstakes and loto. To give you perspective, malabong manalo ang isang tao sa sweepstakes and loto. In fact, pwede siyang kidlatan ng 13 times. Ilang times? Ang tao pwede siyang kidlatan ng 13 times kaysa manalo siya sa sweepstakes and loto. Ganun po kababa yung chance. Nagigets? 1:13 million times. Ganyan po yung ratio. Pastor, bakit naman may nananalo? Siyempre, business yan eh. Kung ako ay may business ng loto and sweepstakes, siyempre ipopromote ko yung mga nananalo. Tama, mali? Tama? Kunyari, may business kami, iFuel. Siyempre, pinopromote ko paminsan-minsan. Bumili kayo ng iFuel. Pag hindi kayo bumili, hindi kayo pupunta sa langit. Tama po ba, mga kapatid? Pero because alam niyo namang biro ko yan. Pero pinopromote ko, siyempre business ko. Nagigets siya po ako, mga kapatid? So kung ako may business ng sweepstakes, siyempre ang papakita ko doon yung mga nananalo. Kunyari, alam ang iFuel, huwag kayong bumili ng iFuel. Kasi pag bumili kayo, mabilis pong mauubusan kayo ng gas. Alam ka namang ganong klaseng promotion. Nagigets po? Alam mo ang negative yung promotion, pag ikaw may business, ang promote mo lagi, positive. Are you with me? So kaya nga magandang, mga nananalo, no, dati nagtataya lang ako, 3 years na akong tumala, nakapanalo po ako ng jackpot sa sweepstakes, 26 million pesos. At ngayon kami po ay mayaman. Ang basehan po, by the way, ng mga nananalo sa luto and sweepstakes, after 2 to 3 years, balik sila sa dati nilang buhay. Kung hindi ka marunong mag-handle ng pera, madaling mawala. Are you with me? Are you with me? Yun po yung napapala natin sa kakataya. Wala nang ang pera, tataya pa sa sugal. Kasama na yung sugal dyan sa mga basketball. Amen po, mga kapatid. Kasama na po yung sugal sa online sabong. Amen, mga kapatid. Amen. Kabisado ni Mark yan, no? Tumataya pa naman si Mark 24 hours, eh. Tama mo. Hindi siya tumataya. Dati yan, Mark, di ba? Dati pa yan. Dati pa. Last month, no? Dati may last month. Another verse. Isaiah 55:8. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. For my thoughts are not your thoughts, rather are your ways my ways, declares the Lord. Verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ulitin ko lang, balikan ko lang doon sa illustration. Akala ng maraming Pilipino, dahil may religious background tayo, mabuti naman, pero akala po natin, ang Sunday lang ang hinihingi ng Lord, so pupunta sa church, isang oras, 2 oras, and then akala natin from Monday to Saturday, atin na yan. Hindi po, hindi. Kay Lord pa rin yan. Amen po? Amen? So ngayon, ang marami pong Pilipino, religious people, maganda naman, kaso nga lang, ang kanilang plano, hindi nakaangkla sa plano ng Lord. Mag-engineer ako, mag-abroad ako kasi nakikita ko magandang kinabukasan. So ipupursu nila yung plano nila kahit hindi nila kinoconsult si Lord. Are you with me? Are you with me? That's not how it works. Dapat, kung may plano ka, isumiti mo sa plano ng Lord. Lord, ano po ang plano mo sa buhay ko? Amen? Pwede bang ilagay natin, bro, yung Jeremiah 29:11? Pwede bang basahin natin? Maganda pong verse yan. Jeremiah 29:11. 11, bro, hindi 1.
Okay, for I know, basahin natin, 1, 2, 3, go. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Malinaw na si Lord may plano sa atin. Tama po? Tama po. Kung ang ipupursu mo sa buhay mo ay yung plano mo sa buhay mo, hindi po i-bless ni Lord yan. Kasi hindi niya yan plano sa iyo eh. Are you following? So dapat makuha talaga natin yung plano ni Lord para sa atin. Nagigets? Kasi pag kinuha natin yung plano ng Lord para sa atin, anong mangyayari yon? We will prosper. Sabi niya, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabi natin, future. Pag ang ginawa mo sa buhay mo ay plano mo, hindi po si Lord required na i-bless ang plano mo. Kasi hindi niya yan plano eh. Tama po ba? Kaya para sa akin, pagdating sa love life, ang pinaka-the best na prayer, Lord, yung ibibigay mo sa aking tao ay yung kalooban mo para sa akin. Amen? Kasi pinupurso natin minsan yung mga matatangos ng ilong. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? Yung mga nagugustuhan natin. So para sa akin, okay namang nagugustuhan natin, pero isubmit natin yung gusto natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Tama po? Lord, gusto kong mapangasawa, ay yung kalooban mo para sa aking buhay. Amen? Ang gusto kong kurso, yung kalooban mo sa aking buhay. Amen? Ang gusto kong direksyon, yung kalooban mo sa aking buhay. Amen? So kunyari, kung ikaw lalaki, ganyan ang prayer mo, naligaw ka, bastid ka. Amen? Amen? Parang ako lang, nababasted. Amen? So pag ikaw nabasted, madali ka lang mag-move on. Hindi mo kinakailangan, iinom, di ba? Wala nang halaga ang buhay ko. Meron. Amen po, mga kapatid. Naligaw ka sa babae, hindi ka na gusto, pipilit. Pag nanliligaw tayo, dapat may dignidad. Sabi natin, dignity. Pag hindi ka ginusto ng babae, respect that. Hindi siya para sa'yo. Antayin mo yung ibibigay ni Lord. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Amen? Pag manligaw ka, hindi ka ginusto, magpasalamat ka. Salamat, sister. Amen po. Binasted kita, nagpapasalamat. Oo, kasi ako naman, naghahanap ako ng kalooban ng Diyos. So, akala ko ikaw, pero hindi pala. So, salamat na naging klaro para sa akin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pag ganyan ang pananaw natin sa buhay natin, kahit yung mabasted, hindi tayo naglalasing, nagda-drug addict, dahil nanligaw, nabasted. Sabi mo sa katabi mo, babaw. Malalim tayo dapat. Amen po ba, mga kapatid? Amen. May mga lalaki ba rito? Say amen. Okay, kayo naman mga babae, pag kayo nililigawan, normal kayong nililigawan. Pero pag nambabasted naman kayo, ayusin nyo. Amen ba, mga kapatid? Huwag namang basted lang kaagad. Sister, pinagpipray ko, no? So, balang araw, nag-friendship muna. Tama po ba, mga kapatid? Yung ating ginagawa. Friends muna, tama po? Tama? Friends muna, and then you're friends with a purpose. So, lalaki po, pinagpipray, parang gusto ko si Pao. Kunyari, no? Si Pao, no? Magandang salamin. Amen! Tama, so, pinagpipray. And then, katagalan, talagang hindi mawala ang sa puso niya si Pao. So, liligawan niya na si Pao. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Magpapaalam siya, siyempre. Tama, kay Pat. Amen. Halinaw po, mga kapatid. Amen. So ngayon, si Pao, hindi niya gusto yung naliligaw sa kanya. Huwag namang sabihin ni Pao na, brother, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, hindi kita magugustuhan. Huwag namang ganyan. Huwag namang ganyan. Okay. Turuan ko kaya, tanongin niyo ako kung paano. Parang hindi naman kayo nagre-request siya. Turuan. Sabi niya, paano pa, pastor? Sabi niya, kayo pa mga kapatid. Magbasted kayo sa mga lalaki ng may dignidad din. Amen po mga kapatid. So, kunyari ganito, i-appreciate yung mga taong nag-a-admire sa'yo. Tama po ba? Is that right? Bro, thank you na pinahalagan mo ang buhay ko at sabi mo you admire me. But of course, alam mo na ng pag-aasawa ay panghabang buhay ito. At dapat, ang lalaki at babae, pareho silang nagkakagusto. Tama. Mula nung nagligaw ka sa akin, pinag-pray ko talaga for 6 months. Amen? And 6 years. Amen. Hindi. Kahit 6 months lang. Pero, alam mo bro,
Malinaw talaga sa nilalagay ni Lord sa akin. Friends lang tayo habang buhay. Amen po mga kapatid? Amen? Amen. Kung gusto mong iangat yung level ng ating pagkakaibigan, hindi pwede kasi yun talaga ang nararamdaman ko. Alam naman mag-aasawa tayo na wala akong pakiramdam sa iyo. Amen po mga kapatid. Amen. Tama, alam namang nagmahal na mahal ka ng isang lalaki, ikaw naman, hindi mo siya mahal. Tama po? Sweetheart, kain na tayo, kawain ka mag-isa mo. Di ba? Magandang tingnan yung mag-asawa. Sweetheart, kain na tayo. Oh, antayin mo ako. Amen po mga kapatid, di ba? Maganda yung ganyan. Kasi nga, pareho silang nagmamahalan. Parang ayaw niya yata yung topic ko. Say amen. Parang si December lang ang ma-excited. Amen. Yes. Mites, turuan mo naman si December para... Okay, so sabi ng balik tayo sa Proverbs 19:21. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. Ito nga po ang principle natin eh. Kung ikaw ang pinupurso mo lagi yung gusto mo lang, siya ang gusto ko. Hindi mo sinisik si Lord sa gusto niya para sa'yo, ay lagi kang mapoprostrate. Tama po ba mga kapatid? Because sabi ng verse na ito, marami daw ang plano ng tao sa kanyang puso, pero ang nasusunod hindi yung plano niya. Ang nasusunod, yung kalooban ng Diyos. Amen? Kung ang kalooban pala ng Diyos ang nasusunod, edi dapat prayer natin yung kalooban ng Diyos. Malinaw? So pag nagpe-pray ng love life, at dapat nagpe-pray ng love life, hindi yung, Lord, siya na, basta, siya gusto ko. Parang si Samson, bigay mo siya sa akin, kuhanin mo sa akin kasi gusto ko siya. Eh, mababaw na prayer yan. Sabi mo sa tabi mo, laliman mo naman tol. Dapat ang prayer mo, Lord, sino ba para sa akin? Lord, i-reveal mo sa akin yung gusto mo para sa akin. Amen? Amen. Huwag mo nagpupumilit. So kung may nagustuhan, niligaw ka ng tama, hindi ka gusto, huwag mong ipilit. Respect the decision. Amen po mga kapatid. Are you with me? Pag ganoon, walang nauubos na alak. Walang kabuhay-buhay yung ganyan eh. Yung lalaki nanligaw, pagkatapos binasted, nagiinom na lang. Tapos naawa yung lalaki, naawa yung babae, sige nga, sagutin kita. Tapos nag-asawa sila, fast forward, nag-asawa. Anong klaseng pag-aasawa mayroon sila? Are you with me? Are you with me? Nag-asawa ka dahil sa awa? Is that a good foundation for a marriage life? Of course not. Ang tunay na foundation ng marriage is love. Malinaw? Amen. So, pag pinupurso natin ang gusto natin, hindi po guarantee na ibibigay ng Lord. Pero pag pinurso natin ang gusto ni Lord, garantisado yan, ibibigay ni Lord. Amen? Alam niyo po, mga babae, pwede po magsabi ng kung anong attractive sa mga lalaki? Mga babae, ang pinaka-attractive sa buhay ng lalaki, godly women. Ano po ang attractive? Godly women. Of course, nakaka-attract din yung ilong na pinatangos. Anong tawag doon? Nose lift. No? Nakaka-attract din minsan. Pero ang pinaka-attractive talaga sa mga lalaki, godly lifestyle. So yung kayo ay godly nagsiserve kay Lord, you are attractive. Ganon din naman sa mga babae actually. Ang mga babae, pinaka-attractive, pinaka-number one attraction sa isang babae, godly men. Di ba sabi ko, paulit-ulit, ang mahalaga sa babae is security. Anong pinakamahalaga sa babae? Security. Pag nakita siya ng lalaki, wow, gandang lalaki. Hindi nang liligaw. Amen po mga kapatid? Amen? Hindi ligaw ng ligaw. Kasi kung lalaki ka, ligaw ng ligaw, nako, kahit gwapo ka, medyo hindi ka masyadong attractive. Amen po mga kapatid? Nako, kung ito mapapangasawa ko, nako, kaliwat kanan ng babae nito. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Nako, ano dito, ano yung beauty ko rito. Tama po ba mga kapatid? Mas stress yung beauty ko rito. Pero nakikita, wala mga kapatid, di ba? Nakikita lang, kumakanta lang. Amen po ba mga kapatid? Nagsi-second voice. Amen mga kapatid, amen. Amen mga kapatid. Nagsi-self group lang siya. Normal lang, gumagawa lang siya mga kapatid. He respects women. Namumuhay lang siya. May tiwala siya kay Lord. Sana ito mapangasawa ko. Lord, sana yan ang manligaw sa akin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen? No?
Alam niyo na yun, bro, pag siya. Sabi ni Mark, pag babae daw yung boses. Eh, alam naman natin dito, ang babae boses, si Roger lang. Bro, akala ko bro, magkaibigan kayo, nandun to kahapon tong mga praise and worship team, pumunta sa bahay. Nagkaroon sila ng conviction na linisin yung window sill namin. Tama no? Window sill ang tawag noon, yung sa window na salamin. Grabe, nagkaroon ng burden na hindi lang kumanta. Linisin yung aming window sill. Grabe, nilinis talaga oh. So kahapon pinapanood ko sila, nagpe-prepare ako ng message para sa camp. Na-inspire ko sa kanila. Parang ang close ni Mark at saka ni Roger. Tapos ngayon bro, parang binibenta mo na. Ganon talaga. Mababawi din kasi lagi kanyang binibenta. Amen? Okay po ba mga kapatid? Are you learning? Okay, another verse. May isa pa verse bago pumunta ng pangkatlo. Bro, pakilagay please. Ito na ba yon? Ito. Parang ako yata ang Okay, number 3. Basahin natin, last po ito. Sabi mo sa tabi mo, buti naman. Bro, dagdagan niyo ako ng oras kahit 5 minutes. Okay, number 3, basahin natin. 1, 2, 3, go. It empowers your life to reach and to prepare the next generation for their destiny and purpose. So, pag vision, pag nakuha mo yung vision ng Lord, syempre, na-enjoy mo ang buhay mo, i-angkla mo ang sarili sa vision. Pagkatapos, habang inaangkla mo ang buhay mo sa vision ni Lord, it will bring you to your destiny. Amen po, mga kapatid? And life's purpose. Alam niyo, para sa akin, walang pinaka-safest place sa mundong ito, kundi nasa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos. Amen po, mga kapatid? Amen? Amen. May isang missionary na nagsabi, and I quote, nakalimutan ko kasi many years ago ko na po itong nabasa. Sabi niya, the safest place on earth is not China, is not Africa, is not America. The safest place on earth is at the center of God's will. Amen po, mga kapatid. Amen? Amen? Alam niyo, kahit estudyante kayo, trabaho kayo, kahit saan kayo nakatira, kahit anong sitwasyon ng inyong family, pag nasa sentro ka ng kalooban ng Lord, ano ka, confident ka. Confident ako, kahit saan ako mapunta, saan ako matitira, ganun lang lagi, confident lang ako mamuha. Alam kong bibless ako ni Lord more and more. Are you with me? Amen? You know why? Because alam ko na sa kalagitnaan ako ng kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ang pinaka-safest place on earth ay manatili ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Tama? Okay. 2 Timothy 2:2. Bagong verse. Basahin natin. At the count of 3, malakas. 1, 2, 3, go! And the things you have heard me say in the present, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others also. Si Apostle Paul sabi niya kay Timothy, yung mga tinake notes mo nung Sunday celebration natin. Amen. Nung tinake notes mo, nung tayo po ay nag-celebrate ng EGR encounter natin nung mga Fridays. Amen. Yung mga tinake note mo na ako ay nagde-disciple sa iyo, yung mga sinulat mo at mga tinandaan mo, wag mo lang yun i-review at isulat para sa iyo. Ituro mo din sa iba. Sabi natin, sa iba. And then yung ibang tao na yon ay magtuturo din sa iba. Amen? Ang isang aspect ng verse na ito, you qualify the unqualified. Ano po yun? Totoo ba pag nag-disciple tayo, parang hindi qualified yung mga disciples? Totoo po yun. Pero sa magitan ng discipleship natin, you qualify the unqualified. Amen? Yung walang alam, magkakaroon ng alam. Yung hindi magaling, gagaling. Amen po mga kapatid? Yung hindi na-train, matitrain. Amen po mga kapatid? Yung hindi matino, puro ligaw ang nasa utak, hindi naman liligaw. Amen po mga kapatid? Basta-basta. Ibig sabihin. Nagigets? Amen? Yung walang kabuhay-buhay na bata, maglilinis na ng window sill. Amen po mga kapatid? At meron siyang buhay. Bro, pakilagay nga yung ating diagram. Okay. Si Jesus, meron siyang vision. Sabi natin vision. Okay? Makikita niyo po ba mga kapatid or makikita niyo by faith? Ang galing niyo. Okay, si Jesus nasa sentro ng ating buhay.
si Jesus meron siyang vision. At ang vision ni Lord, go and make disciples to the whole world. Ibig sabihin, ang vision ni Lord, world conquest. Anong vision ni Lord? Okay. Now, si Jesus, hindi lang siya merong vision, meron siyang strategy. Pastor, ano yung strategy? Ang vision, pangitain. Pero dapat, nararapat ang tao may strategy para mangyari ma-accomplish yung pangitain. Are you with me? Are you with me? So, ibig sabihin, ang vision and strategy go together. Ano po ang vision and strategy? They go together. Hindi pwedeng mayroon ka ng vision, pero wala kang strategy para ma-accomplish yung vision. Malinaw? Malinaw? Okay. So, si Jesus, meron siyang vision. Ano po ang vision ni Lord? World conquest. Ang kanyang strategy ni Jesus is to select the 12. Totoo ba mga nag-select si Jesus ng 12? Amen? Pastor, si Peter, walang record na sa Bible na merong 12. Tama nga po, wala siyang record. Si Matthew, wala ring record na may 12. Tama din po, na walang record sa Bible na meron siyang 12. Tama po? Si Andrew, wala ding record sa Bible na meron siyang 12. Tama? Si Onesimus, wala ring record na meron siyang 12. Pero ang malinaw po, si Jesus may record na may 12. So, sinong sinusundan natin? Si Peter, si Onesimus, si Andrew, o si Jesus? When you follow Jesus, you will never go wrong. Amen? Amen? So, ang sinusundan natin, si Jesus. Tama? Tama po? Ulitin ko, si Jesus may 12 o wala? Mayroon eh. Kaya ang sinusundan natin, si Jesus. So, si Jesus, meron siyang 12, nag-select siya ng 12, dinisciple niya yung 12. Tama po ba? Nire-rebuke niya, tama po? Tinuturuan niya mag-pray, tama? Sinisita niya kung kulang yung pananampalataya, ini-stretch sa madaling sabi, kasi ang tawag doon, formation of the 12. Anong tawag? Formation. And then, He sends the 12. Ibig sabihin po, tinitrain niya para balang araw magmi-minister ang 12 kasgaya niya. And tagumpay siya kasi kung pagkapunta niya sa langit, automatically si Peter at saka yung mga disciples ang tindi ng mag-minister. Kasi nga, pin-repair sila para sa panahon na sila din magsiserve. Ang tawag doon, sending. Anong tawag? Now, ako as a pastor, dapat ang gagayahin ko hindi si Peter. Dapat ang gagayahin ko si Jesus. Sino pong gagayahin ko? So anong gagawin ko para magaya si Jesus? Dapat ang vision ko, kamukha ni Jesus. Kasi ang vision ko, kung ang vision ko, Lord, magiging biggest church ng buong Baguio, ay maliit yan. Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? Magiging biggest church ng buong Southern Baptist denomination, at least sa CSBCM. Na-accomplish yan, pero maliit pa rin yan. Tama po ba, mga kapatid? Tama. Hindi yung vision ni Jesus. Ang vision ni Jesus is make disciples of all nations. Malinaw po. Conquer the world. Ano mong vision ni Jesus? World conquest. So dapat ang vision ko, kung sumusunod na kay Jesus, vision din ni Jesus. Hindi ako dapat hihiwalay doon. Tama? So kung magka-disciple ako ng 13, salamat, may sobra na. Pero 12 lang man hinihingi ni Lord sa akin. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Makapag-disciple ako ng 1,000, salamat na sa sobra. Pero ang minimum lang na ginagawa na hinihingi sa akin ni Lord ay 12 lang. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, konti lang. Okay, so ngayon, anong strategy ko? Siyempre, gayahin ko si Jesus. Tama po. So mag-select din ako ng 12, mag-form din ako ng 12. Tama po ba, mga kapatid? Amen. So kung si Junel, kunyari, ang galing-galing na bata niya, ang punong-puno ng potential, siyempre sasawayin ko siya sa kanyang mga weaknesses. Tama po ba, mga kapatid? Amen. So one time, nakikita ko, nagsusugal ng cards. Nagka-cards, hindi nagsusugal, nagka-cards. Laro ng cards. Sabi ko, huwag ganun, bro. Tama? Nag-amen sa likod. Amen po ba, mga kapatid? Bakit? Kasi kasama mo yun sa formation. Kasi pag hindi mo sinasaway ang disciple, hindi ka nagpo-form. Tama po ba? At para sa akin yan ang pinakamatindi kong difficulties. Kasi hindi po ako sinasaway ng maayos ng tatay ko. Pag sinasaway ako noon ng tatay ko, laging galit. Kaya ang tingin ko sa saway, condemnation lagi. Nagigets niya po ako, mga kapatid? Are you with me? So nahirap po akong masama. Yun po talaga ang nahirapan akong manaway ng leaders. Pero kailangan kong gawin. Kasi hindi sila ma-perform kung hindi ko gagawin. Tama po ba, mga kapatid? Okay, so ganun din po ang gagawin. Magsiselect ko ng 12, mag-perform ng 12, magsisend ng 12. Amen?
Si Jezebel nagpunta po ng isang church nung nakaraan kasama si Ma'am Monique at saka si Marlene, yung ilang worship team natin at saka si Regine. Nag-conduct sila ng encounter, mini encounter God retreat sa isang church. Alam mo kung anong feedback ng church na yan? Sabi niya, hanga-hanga sa kanila. Sabi niya, ang babata niyo pa. Nagulat si Marlene na tingin sa kanya, bata. Amen. Bata naman talaga si Marlene tignan eh. Amen po mga kapatid. Sabi ni Jezebel sa akin, ano bang tingin nila sa akin? Pastor, 30 years old na ako. Hindi po, sabi ko sa kanila, ganito. Kasi nga, ina-expect nilang nagsishare, laging pastor na matanda. Amen po mga kapatid. Pag hindi ka pastor, lalo at bata ka, na-admire ka ng mga tao. At yun po yung nangyari. Amen po mga kapatid. Amen. Imagine nyo po mga kapatid, nagsishare sila kung ano yung retreat. Mini retreat pa lang yun ha. Isang lecture lang ni Jezebel sa isang lecture ni Ma'am Marlene. Introduction lang yung kay Ma'am Monique. Pero inspire na po yung church. Sabi nila sa akin, ready na yun sila pastor. Pag may mentoring ka doon sa May, kasi may schedule po ako doon sa May, ay ready na sila. Imagine nyo po mga kapatid. Amen po mga kapatid. Amen. Palakpan po natin si Lord. Kasi nga ang purpose natin ng vision is to select the 12, to form the 12, and send the 12. Kinakalang pag nagsisend natin, mawawala sa church? Not necessarily. Amen po ba mga kapatid? Amen. Alam mo magandang kabuhatan sa atin dito, hindi natatapos ang training. Kasi kahit ang mataas ang level mo, patuloy ka pa rin nag-i-improve. Amen po ba mga kapatid? Is that okay? Okay. Now ngayon, si Jesus, ganyan kanyang vision. Si Pastor, yung kanyang vision. Siyempre, yung mga primary leaders sa men and women, dapat ganyan din ang kanilang vision. Amen po. So, ang vision ng primary, world conquest din. Ano ang strategy ng primary men and women? Ganon din po, mga kapatid. Select the 12. Ano po yung sunod? Form the 12. And send the 12. So, sa ating mga primary leaders, minsan, bungi-bungi na ang kanilang 12. Anong gagawin nila? Eh, di pagpapatuloy lang. Amen? Amen? Nakalimot, di balikan lang. Amen? Na-discourage, di sikapin mong ma-encourage ka ulit. Are you with me? Malinaw po ito mga kapatid? So hindi lang sa ating primary men and women, sa atin pong 144, sabi mo sa tabi mo, ikaw na yon. Ano ang gagawin ng 144? Dapat magkaroon din sila ng vision. Ano ang vision nila? Sarili nilang vision? Hindi. Kasi kung vision nyo ang ipupursu ninyo, hindi po yung guarantee na mangyayari. Walang blessing ni Lord, hindi ka sasamahan ni Lord kasi hindi pinangako ni Lord, natutuparin niya ang iyong pangarap. Ang pinangako ni Lord, pag pinursu mo ang pangarap niya sa buhay mo, may magandang mangyayari sa buhay mo. Amen po mga kapatid, amen? Mangyayari yung kanya. Sige po, palakpan po natin si Lord ng malakas. So, anong vision ninyo na 144? Ganon din po mga kapatid. World conquest din. Ito, hindi natin ka-denomination yung sa Trinidad. Karamihan sa inyo din yung kilala eh. Ang kilala ko lang yung pastor kasi nasa CPE ko group. So nagsi-CPE po kami, nag-supervise ako ng CPE, sinishare ko lang ko yung ginagawa natin dito sa church cell group, nagustuhan niya, so pumunta siya na encounter, na-encourage, pastor, pwede bang magpadala ka? Ganun lang po mga kapatid. At marami pang churches na pwede din tayong matulungan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. So ganun lang po yun mga kapatid. So 141, ang gagawin niyo? World vision ulit, world conquest ulit. Huwag niyong isipin na para lang sa inyo, mag-asawa ko, bahala na si pastor sa buhay niya. Amen po mga kapatid. Makalbo si pastor, wala akong pakialam. Amen po mga kapatid. Dapat may pakialam ka pag ako'y nakakalbo. Amen po mga kapatid. Pastor, nawawala po ba ang buhok niyo dahil wala kayong katuwang? Yes, no, yun po ang dahilan. Amen. Amen. Pwede bang makatulong pastor? Yes. Amen po mga kapatid. Amen. Parang di kayo nag-amen. Amen. Amen. So, anong vision ng 144? World conquest. Ano ang strategy ninyo? Pareho din po mga kapatid. Anong strategy? Select the 12, form the 12, and alam niyo iba sa inyo, magagaling kayo, baka 500 mga disciples niyo, 1,800, baka 30, baka 60. Bonus na po yun. Ang hinihingi ni Lord lang, do sila. Amen po mga kapatid? Konti naman, pastor, kasi gusto ni Lord lahat tayo magawa natin yan. Amen po mga kapatid? Amen? Pastor, anong mangyayari? Sige po, palakpan po natin si Lord. Anong mangyayari sa susunod na i-disciple ninyo? Ang tawag doon, 1728. Anong mangyayari sa kanila? Ganon lang din po sa kanila. I-share nyo sa kanila, ang buhay po natin nakaangkla sa purpose sa Lord. Ang buhay natin, ang vision natin is to conquer the world. Ibig sabihin to conquer Trinidad and Tobago.
Amen. And Trinidad, kung saan pang lugar. Tama po ba mga kapatid? Napapadala tayo ni Lord. Tama? Ang tawag doon, world conquest. Siyempre, ang pag-conquer ng buong mundo, nagsisimula sa lugar natin, nagsisimula sa kapitbahay. Amen. So, world conquest ang ating vision. Pero pupuntahan natin yan balang araw. Anong strategy ng i-disciple ninyo? Pareho lang din. Select. Ano po yun? Select the 12. Come on. Form the 12. And set. Ang dali. Kasi gano'n naman talaga yun. Gano'n ang ginawa ni Jesus na dali lang. Amen? Sabi ko nga sa leaders natin, last year, medyo na ano lang po tayo, na naantala ng konti. No? Ako din po mga kapatid, naantala. And then nung biglang nawala si Pastora, ang sakit-sakit po talaga sa ating lahat, lalo po sa akin. But then, itong taon na ito, in-encourage ulit tayo ni Lord lahat. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? So, itong Mayo, in-schedule na ako ni Pastor Junel to speak sa mentoring sa Isabela. So, tutulungan ko na po ulit ang aking mentor. Amen po mga kapatid. Isabela Mentoring. At dito po sa Baguio, may schedule na po tayo ng mentoring sa atin pong mga leaders. D12 Mentoring sa May 22. Kailan po yun mga kapatid? May 22. At sa malamang sa June po, yung training na napuntahan namin, pumunta po ako ng training, 2 days training ni Brian, sinako si Brian, si Dino, si Jezabel, at saka, sino pa yung isa? Si Brian, no? I-replicate ni Pastor Junel yung training na yon, mga 1 day dito po sa atin. Para sa inyo, saka sa mga pastor, sa mga leaders po natin. Amen po mga kapatid? So muli mga kapatid, mas muling pag-apuyin po natin yung ating desire sa vision ng Lord. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? Lately, nabalitaan ko po si Ate Jonah, Ate ATTY. Amen? Ate Jonah. Tama. Ate Jonah. Si Attorney Jonah recompleted yung kanyang 12. Amen po mga kapatid? Ang galing ng mga disciples ni Attorney, no? Nakaka-inspire si Narayalin. Di ba tama? Nakaka-inspire yung mga disciples. Marami kayong gagawin para kay Lord, no? Tama po ba mga kapatid? So, imagine niyo po, yun ang ating gagawin. Yung iba sa atin, nalingat tayo ng konti. Tama? Kamukha ko, na-distract ng konti. May mga circumstances sa buhay na na-distract tayo. Balikan lang natin. Amen po mga kapatid? So tuwing magko-complete ulit ang mga leaders natin ng 12, ganito ang gagawin natin, papalakpakan natin. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin si Lord. No? So next nating palakpakan, si Diana. Tama po ba? Tapos si Connie. Amen mga kapatid. Si Disemia. Amen? Si Merly. Amen? Amen. Para si Merly at saka si Disemia, hindi lang sumisigaw. Declare your 12. Amen po? Biro lang po, biro lang. Okay, tama po ba yun mga kapatid? Ang ating buhay nag-i-encourage sa bawat isa sa atin. Amen po, mga kapatid? Sige po, palakpan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Are you happy? Amen. This year, dalawa po ang ating main na importanteng goals. Ilan? Dalawa. We will recomplete our 144 again. Okay po. Sige po, palakpan po natin si Lord. Yes. So, yan po yung ating pinaka-main goal natin. So, dati may mga 12 na yung iba sa leaders natin, primary, pero nawala lang. Okay naman po yun kasi yung iba nawala dahil sa pag-ibig. Amen? So, iba, okay lang po yung mga kapatid. So, anyway, mag-recomplete lang ulit tayo. Tama? So, sa ganoon din po sa mga men and women. No? Pangalawang goal natin is to establish yung ating finances through our home office. Kaya madalas niya po ako nadidinig, lagi yung sinishare, pinopromote. As far as I'm concerned, naniniwala ako with all fibers of my being na ito ang kalooban ng Lord sa atin. To engage, in fact, inahanda ko sa aking sarili. Kasi sabi ng aking kaibigan, na mentor ko na rin po ngayon, Pastor Jonathan Loyloy, he'll speak to us sa ating anniversary sa September. Sabi niya, ang home office, Pastor, Doc ang tawag sa akin. Doc, ang home office, actually isang company. It's a company more than Campbell and Morgan. Yung mga sikat na company, baka tatalunin pa ng home office. Sabi ko, talaga, Pastor? Oo. Kasi sabi niya, imagine nyo, ang pinoproduce nating leaders ay hindi lang mga workers, kundi leaders na ang kanilang puso ay Great Commission. Imagine mo yun. Sabi ko, man. Saan ka nakakita, sabi sa akin, saan ka nakakita ng kumpanya na may prayer sa loob ng kumpanya? Saan ka nakakita ng kumpanya na may prayer araw-araw? Sabi ko, oo nga. Amen? Maraming mangyayari sa buhay natin this year. Amen po, mga kapatid? Amen?
Amen. So, ang unang gagawin natin, iangkla natin ang ating buhay sa vision ng Lord. We will recomplete our 144 again. Amen po, mga kapatid. So, lahat tayo magsipag uli, no? Mag-cell group uli tayo, mag-win uli tayo. Tama po ba yun, mga kapatid? Mag-consolidate tayo, kahit nandyan si mentor o wala, mag-consolidate ka pa rin. Amen po ba, mga kapatid? Tama? Tama? And we will fulfill God's purpose sa ating buhay. And then, pangalawa po, paramihin po natin ang ating, by extension sa pangalawang goal, sa unang goal natin, paramihin po natin ang ating cells. I'm praying na yung ating cell ay umabot ng 150 this year, no? 150 to 200, no? Siguro po na ngayon nasa 60, ganyan, nasa 50. So prayer ko po mga kapatid, umabot siya ng 150 para mas maraming cells, mas maraming tao tayong matutulungan. Amen? And of course, yung sinabi ko po yung ating home office, I believe na ito po yung nilalagay ni Lord sa aking buhay. No? Amen? Sa ating kalagitnaan. At alam kong ipaprosper niya ito, gagamitin niya ito to bless many churches and many people. Alam mo ba, meron pa akong kaibigan ng mga pastor dito sa ating association. Sabi niya, Pastor, di ba nabalitaan ko na may home office kayo? Sabi ko, meron. Pwede bang turuan nyo kami? Pwede ba yung aming mga workers na nagtatrabaho na sa virtual assistant, padala namin dyan sa inyo to tutor? Sabi ko, gagawin namin, Pastor, kaso lang wag muna ngayon. Amen po ba, mga kapatid? Grabe, hindi pa nag-ooperate ng gusto. May gusto na magpadala sa atin. Hindi lang po yun iisa, mga 5, mga 6, ganyan. In fact, dinala ko one time yung group of pastor sa ating home office din sa and sina Cleo, minentor na po nila, sinabihan nila yung pastor. Nakikita ko sila habang nagsishare sila, nakaka-inspire silang pakinggan. Amen po mga kapatid, amen? Sabi ko, wow, sige po, plakpan natin si Lord. Normal na sa atin yun, nagme-mentor tayo ng mga churches, nagme-mentor ng ibang mga leaders, normal po sa atin. Pero yung magme-mentor ka na about finances, klase yun. Sabi ko, matinding level to Lord. At mukhang ito yung dadalhan natin ni Lord sa ating this year. Amen po mga kapatid? Ayusin po natin ang ating puso. First, dapat si Lord sa ating buhay. So today, mangako tayo kay Lord. Lord, nakaligtaan ko man ang vision kamukha ni Pastor. Ibig sabihin, nalingat ng konti ba? Na-discouraged ng konti. But ngayong umaga, Lord, malinaw sa akin kung anong pinapagawa mo sa aking buhay. And so today, Lord, I will recommit my life to your vision. Amen po, mga kapatid? And that vision is world conquest. And that strategy is to select the 12, form the 12, and send the 12. If you're that person, you're promising to God, I want you to raise your right hand. Sige po. Father, thank you, Lord, na muli, Panginoon, kinatagpo niyo kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu Santo. Salamat, Lord, na muli, Panginoon, pinakitaan niyo kami ng inyong vision from above. Alam po, Lord, madali na magkaroon kami ng personal na vision for our lives. But Lord, ayaw po namin gawin yan. Ang gusto po namin gawin, yung vision niyo, Lord, for our life. Kasi pag pinursu po namin, Lord, yung vision nyo para sa aming buhay, we will succeed and we will overcome. Because ang kasama namin, Lord, ay kayo. Ang taga-empower namin ay kayo. Ang taga-encourage namin ay kayo. And because nothing is impossible with you, and because you can do all things through Christ, we can also do all things through Christ to strengthen us. Walang makakahadlang sa amin. Kung meron man po, Lord, we will surely overcome. Panginoon, muli, Lord, as a church, we recommit our lives to your vision. Lord, patawad na naging lax siguro kami, Lord, ng mga nakaraang buwan, especially last year, because sa mga circumstances na dumating sa buhay po namin, na-distract kami a little bit. But this year, Lord, babalik kami sa inyong vision with greater passion and greater focus. Lord, be glorified sa aming buhay. Lahat kami, Lord, magdi-disciple. Lahat kami, Lord, yung aming vision is to conquer the world because that's your vision. At lahat po, Lord, ang aming buhay ay gagawin namin, Lord, sa meaningful activities that would advance your kingdom and advance your name. Lord, I pray sa aming mga leaders na muli, Lord, bigyan niyo sila that vision from above, Lord God. Encouragement that comes from you. Kung sila'y na-discourage man po, kamukha ko, encourage niyo muli sila, Panginoon. Kung sila'y nangangailangan ng wisdom, Lord God, supply wisdom sa aming lahat, Panginoon, para magawa po namin, Lord, yung nararapat at pinapagawa niyo, Lord, sa aming buhay. Kung sila man, Lord, na-discourage, I pray, Lord, na kalagpuin niyo, Lord, ang kanilang puso. Ma-encourage po sila, Lord, maramdaman uli nila ang inyong plano, ang inyong pagmamahal sa kanilang buhay, ang inyong embrace, and you will use them, Lord, to the max of their lives for your purpose and glory. I pray, Lord, sa aming mga cell leaders, kung sila ay na-discouraged in the past, I pray, Lord, bigyan niyo uli sila ng panibagong lakas, panibagong vision that comes from you to pursue, Lord God, yung pinapagawa niyo po sa amin at sa aming lahat.
Muli, Lord, manunumbalik sila sa pagsisel group, manunumbalik sila sa consolidation, manunumbalik sila, Lord, sa evangelization, manunumbalik sila sa invitation, manunumbalik sila, Lord, sa kanilang daily devotion, manunumbalik, Lord, sila sa kanilang prayer life. At Lord, sa amin po mga kabataan na narito, at sa lahat po na narito, I pray, Lord, na itong vision na ito, Lord, will empower us. I pray, Lord, na habang sila'y nag-aaral, i-preserve niyo ang kanilang buhay, Panginoon, for the sake of the salvation of many others. Kahit, Lord, yung may mga edad sa amin, Lord, I pray na gamitin niyo po, Lord, ang kanilang buhay hanggang sa huling yugto ng aming buhay, Panginoon. Gamitin niyo kami para maraming tao makakilala sa inyo, maakay sa inyong kaharian, ma-disciple, Lord God, and mascend to greater maturity. Lord, continue, Father, to be honored in this church because we want you, Lord, to be honored because you alone deserve all the glory and honor and praise. Mamaya, Lord, sa aming pag-alis, i-bless niyo po ang aming buhay. And Lord, i-bless niyo po ang fellowship namin, Panginoon, mamaya sa huddle. And Lord, yung amin po mga friends, will continue, Lord, cultivate friendship sa amin po mga kaibigan, kakilala, sa mga hindi namin kakilala, makapag-cultivate kami ng friendship para bawat isa sa amin, Lord, magamit muli to advance your kingdom and your purpose. We honor you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.